Marami ang nagulat sa ginawa ni Kuya Kim Atienza sa isang netizen. Alas 12 ng hating gabi, nag-iyakan ang netizens matapos mabasa ang isang post tungkol sa ginawa ni Kuya Kim Atienza. Sa naturang post, mababasa ang matinding desperasyon ng isang individual na dumaranas ng problema sa mental health at naghahanap ng psychiatrist na maaaring makatulong kahit online lang. Hindi inaasahan ng marami na sa simpleng post na iyon ay tutugon ang isang kilalang personalidad. Agad na nag-reply si Kuya Kim Atienza. I DM'd you. Tight hug. Sa kanilang pag-uusap, nakalaunay ibinahagi rin online. Mas lalong umantig ang damdamin ng netizens. Ayon kay Kuya Kim, "Hi, DM tayo. I have some people you can talk to. Please schedule a session. I will pay for the bill. Tight hug ha." Hindi napigilan ng netizen ang emosyon at iyak habang sumasagot, kalakip ang crying emojis. "Kuya Kim, I messaged you sa Instagram po the other day. Thank you, hindi ko po in-expect." Agad naman siyang sinagot ni Kuya Kim. "Schedule an appointment ASAP. I hear you, it's hard. Tell me if you have an appointment na ha. Mga 8 sessions yan, ako na bahala. But I hear you and I feel you. I know it's hard." Dahil dito, nabagbag ang damdamin ng maraming netizens na nakabasa ng post at lalong humanga kay Kuya Kim sa pagiging isang tila silent angel para sa mga taong dumaranas ng matinding mental health struggles. Para umano siyang isang anghel na dumarating sa mga sandaling nawawala na ng pag-asa ang isang tao. Marami rin ang naniniwala na ito ang sariling paraan ni Kuya Kim upang makatulong at makapagligtas ng buhay, lalo na sa mga lumalaban sa mental health issues. Ang paniniwalang ito ay iniuugnay sa personal niyang karanasan matapos pumanaw ang kanyang anak na si Eman Atienza dahil sa parehong sakit. Sa kabila ng pagmamahal, pag-aaruga at maayos na pagpapalaki, hindi pa rin ito nakaligtas sa mental illness. Sa isang panayam ni na Ice Higuera at Liza Dino, ibinahagi ni Kuya Kim ang kanyang saloobin at pananaw tungkol sa naturang sakit. Kabataan, when they express themselves, palagi, arte mo naman. Hindi, it's a disease. And ang disease like cancer has a cure, and the cure is medicinal or therapy. Hindi umaarte lang. Ang wish ko nga sana umaarte lang eh. Sana nga umaarte na lang anak ko eh. Eh hindi eh. Nagkatotoo eh. Yes. But ang wish ko talaga, when she was going through all this, Lord, sana arte na lang. Sana nagpapapansin lang. Pero hindi eh. Yes. When people ask me what Emma died of, I tell them, she died of depression. She died of depression because depression kills. Yes. Just like cancer kills. Bago ito ay may nauna na ring tinulungan si Kuya Kim na nag-viral online. Ito ay nang sumagot siya sa threads ng isang netizen na may handle name na Hey CJ, na humingi ng tawad sa mga magulang at sinabing hindi na niya kaya. "Mama, Papa, hindi ko na po kaya. Sorry po." Nag-reply dito si Kuya Kim. Sabi niya, "Watch TikTok Lock live next week as my guest. I'll wait for you, okay?" Matapos ang show, ipinost ni Kuya Kim ang kanilang pagkikita sa TikTok Lock studio. "Pleasure to have you in TikTok Lock GMA, Hey CJ. I hope you had a great day." Ayon naman kay Hey CJ, "Thank you so much to everyone who believed in me. You saved a life." Samantala, mailan din nag-alala na baka ma-take advantage ang kabutihan ni Kuya Kim. Gayunpaman, dahil hindi direktang pera ang kanyang ibinibigay kundi libreng session sa doktor, marami ang naniniwalang mas maayos at ligtas ang ganitong uri ng pagtulong. Kaya naman, marami ang saludo sa kabutihang loob ni Kuya Kim.